applicable pa ba ngayon yung sinabi na ang nakakapagpadumi ay ang hindi nakakapagpadumi ang pagkain, kundi yung salitang lumalabas? Malinaw naman siguro sis ang ating napakinggan sa video ng ating mahal na mensahero na ang ang idea na yan na ang pagkain ay hindi nagpaparumi, ay nagmula kay Pablo. 'Di ba? So, ang tinutukoy dito ay yung pangitain na ibinigay kay Pedro patungkol doon kay Cornelius. Na ibig sabihin, nilinis ng ng alahayam ang yung si Cornelius dahil tinatanggap ng alahayam ang mga kaloob, ang mga charity works at ang mga good works nitong ni Cornelius. Kaya yun ang ibig sabihin nung pangitain. Ngunit hindi ito nag-a-apply dito sa sa defilement ng pagkain. Oo. Vertical diet. So, iba yung konteksto. Iba ang konteksto. Oo. Kasi yun namang sinabi ng ng ating mahal na King Yahawashai, ang konteksto naman nun ay tungkol doon sa paghuhugas ng kamay. Kasi ang kausap niya that time ay ang mga Pariseyo na kini-question yung kanyang mga disciple na bakit hindi naghuhugas ng kamay itong mga alagad mo bago kumain. Kaya ang tugon ng ating Mesaya ay hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, ngunit yung lumalabas sa bibig ng tao. Kasi yun ay nagmumula sa puso. Nasabi nga kung ano man ang nilalaman ng puso ay inilalabas ng ating bibig. At yun ang nagpapahamak at nagpaparumi sa tao. Yeah, that is spiritually, no? Yes, spiritual yun. So ano nga ba ang mga nagpaparumi sa tao? Ay di ba yung pagmumura, sinungaling. Oo, pagsisinungaling, pang-aapi sa kapwa, yung pang-alipusta. yun. Ayan. Yun yung mga karumihan ng ismis. Oo, yung mga marites. Oo, 'di ba? Yung mga marites na walang katotohanan, basta may mema lang. Yun ang nagpaparumi sa ating puso. Yes, Yada. Okay, so proceed na ba tayo dito sa ating pagbabasa ng Torah? O mayroon pang ibang komento? Okay. Kasi nabanggit din doon sa sa video ng ating mahal na mensahero, yung tungkol sa defilement. 'Di ba? Hindi nagbabago ang utos ng alahayam. Hindi nagbabago ang utos ng tungkol doon sa mga ang mga ipinagbabawal na kainin ng tao. Dahil yun talaga ay alam ng ating alahayam na naglikha sa ating mga buhay kung ano ang ikakabuti at ikakasama ng ating mga katawan. Nang ibig sabihin, ano man itong mga pagkain pinagbabawal sa atin, ay ibig sabihin, hindi ito angkop para mapanatili ang ating kalusugan. So yun ay magdudulot sa atin ng mga sakit at karamdaman. Kaya ito ay pinagbabawal sa atin. Pero hindi mo na-notice, ibinigay yung particular yung diet na yun sa mga Israelita, hindi binigay sa lahat ng tao sa mundo. Yes, oo. So hinahayaan ng alahayam na pinoprotektahan niya ang mga ang mga Israelita. Yung ibang siguro, yung mga ibang lahi lalo na mga hayaan mo kumain sila ng gusto nila kasi kasama yan sa paglilinis. Kumbaga, napakahalaga kasi na ang bawat isa sa atin
ay dapat malaman ano ba saan ba talaga tayo nagmula? Tayo ba ay mga Hebreo, Israelita? So dapat alamin natin 'yun. At kapag nalaman natin 'yun, ang kautusan na ito ay nag-a-apply sa atin. Kaya hindi natin pupwedeng or hindi tayo magtaka na pati doon sa mga offerings na ginagawa natin, tinatanggal lahat ng mga taba, mga hindi mabuti sa ating Yeah, May uric katawan. acid dyan. Oo, Cholesterol. kasi yes. Kaya pala tinatanggal ang lahat ng 'yon. Inaangkin niyang para sa kanya, ibigay sa kanya kasi ang health conditions natin ang unang-una na sinasabi niya sa ating pag-iingat. Yada. Yada. Mahal na mahal tayo ng ating alahayam na may likha ng ating mga buhay. Kaya iniingatan niya tayo na huwag tayong mapahamak, huwag tayong magkakasakit at mamamatay ng wala sa oras. Dahil siya lang ang nakakaalam sa takdang panahon kung hanggang kailan tayo inaalaw na mabuhay dito sa mundo. Ngunit ang karamihan kung hindi nakakaalam sa ganitong mga kautusan ay napapadali ang kanilang buhay. Kasi sila mismo itong sumisira ng kanilang physical na Kalusugan. pangangatawan. Saka inalaw niya na kumain tayo ng mga karne, yung malilinis na karne. Kasi yung unang first couple is mga dahon, yung mga siguro na alam niya na makokorrupt yung kahit yung mga gulay-gulay natin, di ba? So, inalaw niya na kumain tayo ng karne. Samantalang yung mga, alam mo, sa ibang bansa, mga Indian, gano'n, talagang vegetarian sila eh. So, hindi sila nakakakain ng masarap. Yung iba nga, pati isda. Which is, ng alam. Kaya lang, pinili niya talaga. Create siya ng bagong batch ng hayop na pwedeng kainin. Sa pagkapanahon na ng ating amang si Adama. Kasi hindi pa corrupt yung mga na hindi pa corrupt, na hindi na corrupt. Katulad ng kalabaw. Wala ka makikita ang kalabaw sa ibang, sa Europe. Nakita ka ba kalabaw? Wala.